Hi mga kalap, so cooking video na naman tayo for today's video. Ayan, so as you can see guys, nagluluto tayo ng pork chop. Kasi ang menu natin for today's video ay pork steak. Ito ang mga ingredients natin, sibuyas, bawang. Of course, hindi mawawala yan ang ating aromatics na magpapasarap sa ating mga niluluto. O mostly yan lang yung ingredients natin, and ang ating main ingredients, ang ating pork. Ang ating last but not the least ingredient ay calamansi juice dahil hindi ito magiging pork steak kung walang calamansi juice, fresh from the farm yan dahil newly harvest. Import ako ngayon guys magluto. Yan, ang gagawa niya ay pinapa-brown ko sa kanya yung mga pork para lumabas yung flavor. Yan, ito. Like this. Malapit na matapos. Then pinahati ko rin sa kanya yung ibang pork chop. Nandito ako para maging katulong mo. Tapos yung pinagamitan natin yan dyan na oil, yung na-extract natin yan, na din yung gagamitin natin later. Malapit na ba yan, ma'am? Malapit na. Unting-unting na lang. Hindi ko na hinugasan yung pan ko, guys. Kung saan namin pina-browning yung pork namin, eto na rin yun. Binawasan ko lang yung oil na na-extract natin kasi medyo marami for me. After natin niya mag-gisa-gisa, kung naging translucent na siya and nag-brown na yung garlic, gaya niyan, okay na yan. Dahil mag-a-aroma na yung ating mga aromatics. And maluluto pa rin niya kasama ng ating mga pork. Hiniwa mo to lahat, pati yung unang na ano. Hindi na. Hindi ko na hiniwa. You want me to hiwa? Yeah. Okay. Saglit lang naman. Yan. So, igigisa-gisa lang natin to. Kung baga sa ano, isasangkot siya natin. Para yung flavor ng aromatics natin ay sumama din dito sa ating mga porky. So, ayan guys, after ng ilang minutong pagsasangkot siya sa ating pork with mga aromatics natin, gisang-gisa na yan guys, maglalagay na tayo ng una natin pampalasa, which is ang paminta. Kasi pag nagluto ako, gusto ko maraming paminta. Ewan ko, I love paminta. Pareho ba tayo guys? Pag nagluto, gusto nyo rin maraming pamintang nilalagay? Please comment down below. Char! Pero yung pork natin, bago natin siya pinabrown kanina, nilagyan na natin yan ng salt and pepper. And then after natin maglagay ng paminta, ilalagay na rin natin dyan yung oyster sauce pagkahalo natin dyan. Syempre, bawat ingredients na ilalagay natin, kailangan haluin din natin para ma-incorporate din siya ng ayos dun sa niluluto natin. Kasi more flavor, more deliciousness. Charis! Ang dami mong nalalaman. So, ayan na nga guys. Naglalagay na tayo ng oyster sauce dyan. Walang sukat-sukat ito guys. Ano lang, pakiramdaman lang. Kutob-kutob lang. Ano to? Lutong kutob-kutob. Char! Hindi kasi ako tawag doon, nagsusukat-sukat ng mga ingredients na nilalagay ko. Basta tansya-tansya lang. Di naman kasi ako natuto ng ganong way yung nagsusukat. Yung 1 tablespoon, 1 pinch, ganun hindi. Basta tansya-tansya lang, kutob-kutob lang. Kung tingin mong enough na, edi enough na. Kung tingin mong kulang, edi kulang pa. Kwento ko lang guys, wala namang nagturo sa akin magluto. Talagang adulting hits. Kaya natuto ako magluto. Nung naiwan ako mag-isa sa bahay, after ko mag-college, doon lang ako natuto magluto, magsaing. Kaya ayan. After nga natin malagay yung oyster sauce, walang katapusang paghahalo na naman. Kung nakakapagreklamo lang yung baboy, hilong-hilo na siya. Char! Para din yan, masip-sip niyang maigi yung mga flavorings na nilalagay natin. Para din sa kanya yan, para sumarap siya. Char! So, ayan na nga. After natin malagyan ng oyster sauce, nilagyan na natin ng water para yan na yung magsisilbing sabaw niya later or yung sauce niya. Sarsa na ilalagay natin o isasabaw natin sa kanin pag kumain na tayo. And dahil nga nilagyan na natin siya ng water, naglagay na rin tayo ng toyo. Toyo na tansya-tansyahin nyo lang kung gaano karami. Mas better ng kulang ang ilalagay yung toyo kaysa sobra. Kasi mas mabilis magdagdag kaysa mag-adjust ng flavor guys. Pag napasobra ang toyo nyo, ang hirap mag-remedyo. Pagka nagkulang, mas mabilis lang magdagdag. So, tip yun galing sa kutob-kutob luto serye natin. Char!
Kaya makinig kayo. So, ayan, panghuli nating ilalagay ang ating pinigang calamansi juice. Malapit na tayong matapos sa ating pagluluto and malapit na nating matikman ang ating niluluto. After mag-simmer niya, ang last step na ilalagay natin ay ang white onion. Hindi ko na dapat lalagyan ng mga white onion na yan, pero may nakita ako sa rep, kaya why not, diba? Nilagay ko na rin. And yan na yun guys, yun lang yung simple ways para magluto ng pork steak. And sinabayan nga natin yan ng pritong GG pampartner. Kaya busog-lusog na naman tayo for today's video. Thank you for watching. See you on my next one. Kain po tayo. Magluto na rin kayo guys ng kakainin nyo. I'm sure nagutom kayo.